Kung makakatid ulit, isa pong panibagong Sunday, isang panibagong linggo ang binigay sa atin. Masyadong madaming nangyari yung mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo. Nakarating tayo today para magsamba. At alam niyo po ba, last week is yung last week ng July. So, ibig sabihin, ngayon po ay August na. So, ano po na ibig sabihin nun? Konti na lang, sisilip na ulit yun sa Marichan. So, yan, konti na lang, padating na naman tayo sa beer month. So, alam ko kung na-excite tayo, naganda lang po tayo na pabilis po ng pabilis yung mga araw natin. Ngayon po, alam ko kung hindi na po tayo makapagligtay sa pagsisimula. Tatawagan ko na po ang mamumuno po ng opening prayer natin, Mr. Brother. Nandiyan po kayo na kayo yung buod, bigat natin po ang mga mata. At minsan pa, tayo po ilalapit sa Diyos upang gabayan ating inihain sa Kanya sa umaga. Amang Palala sa langit, maraming salamat muli, Panginoon, sa biyaya mo na binigay mo sa amin sa araw na ito, na kami po ay nakarating muli sa dakilang pagtitipong ito, O Diyos, kung saan sama-sama po namin itataas ang iyong pangalan sa pamamagitan ng aming mga awitin. Yes, tanggapin mo ito, Panginoon, bilang mapag-usap nyo sa iyong harapan. At sa lahat, Panginoon, magpatawad ka sa amin, Panginoon. Tawarin mo, Panginoon, ang aming mga pagkukulang, mga kasalanan, at patuloy po kami mga tagpulang kapag-atawad sa iyo, Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, ang isang Espiritu, ang siyang pumilo sa aming kalagitnaan, simula sa aming mga manunugtog, mga awit, higit sa lahat, Panginoon, sa awit ang tayo po sa aming harapan, na siya po magdadala ng iyong banal na salita. Nausap ka sa aming, Panginoon, sa pamamagitan niyo, O Diyos. Hallelujah. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga kapatiran, patungo rito, sila po ingatan mo, at dali mo sila mag-iwasay sa aming pagtitignan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Kristo naming tagapagligtas. Amen. Kaya ng Lord ng ating araw at itong araw na ito ay para sa kanya. Amen? Praise the Lord, Jesus, kapalakan natin sa Panginoon. Hallelujah. Let's worship the Lord. Praise Jesus. Hallelujah. Oh, let's worship the Lord. Worship Jesus. Jesús por tu
Ikaw lamang, wala nang iba sa buhay ko. Ang pag-ibig mo kailanman di magbabago. Dapat kang huwagay. Diyos, ikaw lamang, wala nang iba.
Diyos ka sa amin, Lord Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Sa
sumasakto siya sa pangangailangan natin. Sa dami na nangyari ng last weeks, parang sobrang comforting na makarinig ng mga ganong kanta, ganong awitin na kinakailangan talaga natin marinig na sa assurance na ang Panginoon talaga ang pag-asa natin. Na siya yung nagbibigay talaga sa atin ng lakas at times. Amen? Speak about timing, mga kapatid. Ma-share ko lang din. Nung Sunday na nag-online service tayo, yun po dapat yung araw na unang beses akong magtatayo dito sa harapan. As someone na first-timer, dahil sa buong buhay ko po, hindi ko pa po ito nagagawa. Hindi pa po ako nakakapagsalita sa harap ng mga ka-churchmate ko. Dahil po sa totoo lang, lumaki po talaga akong mahiyain. Hindi ko po talaga kaya yung feeling na may mga nakikinig sa akin, yung may nakatingin sa akin. Bilang estudyante dati, mas gusto ko lang na nakaupo, nakikinig. Pag-reporting, yun po hirap na hirap ako kasi hirap akong tumayo, hirap akong magsalita. May times po talaga na nabubulol-bulol pa ako. So, ang ginawa ko po, nung nabigyan ako ng schedule for the first time na ako daw yung tatayo mag-exhort, pinaghandaan ko siya. Ganun naman po talaga tayo. Pag kami binigay sa ating task, paghahandaan natin. Lalo pa dito, binigay na task sa akin sa simbahan. So, ang ginawa ko po, naghanda ako ng index card. Sinulat ko mga outline na pwede ko pong i-share sa inyo. Nag-isip po ako ng topic na pwede kong salitain habang umiikot yung mga ushers para may mapapakinggan kayo. Tapos, syempre po, ano na po sa akin yung excitement nung Friday na. Kasi, iniisip ko, uy, magsasabado na. Tapos, pag Sabado na, yan na, Linggo na.
gigising na tayo ng maaga, pupunta tayo ng Teresa. Parang yun na yung pakiramdam ko. Sabado ng gabi, nag-rerun ako ng sinulat ko. Hindi ko siya binibigkas kasi nahihiya ako sa mga kapatid ko. Kasi hindi naman nila ako nakikita na nag-prepare talaga sa mga reporting, gano'n. So parang sabi ko, ano kaya ako magpa-practice? Nahihiya ako sa mga kapatid ko. Kasi kung mga kapatid ko, malakas mag-asarayan. Baka asar-asarin nila ako, ganyan. So hindi ko rin po pinapakita na kinakabahan ako. Pero may part po sa akin na kinakabahan ako. So dumating na po yung linggo, gising kami. Sa totoo po, mahirap po ako gisingin sa umaga. Pero parang nakaset na yung katawan ko nung linggo na kailangan magising ako ng maaga. Isang kalabit lang sa akin ni Mami, nagising na ako. Tapos, paggising ko po, ang lakas ng ulan, rinig na rinig. Tapos tinignan ko sila Mama, sila Mami. Naghahanda po sila. Sabi ko, ay, tuloy magsisimba kami. Yung nag-aalmasal po kami, yung bunso po namin, naliligo na. Nakatawag si Mami ng tawag na ang unang tanong sa kanya, nakaalis na ba kayo sa bahay nyo? Ang sabi ni Mami, hindi pa, nandito pa kami kasi medyo malakas po talaga yung ulan nung may natawag na tanggap si Mami. Sabi, siya, wag na kayo umalis, mag-online service na lang tayo. Naka-loudspeaker po, narinig ko. Sabi ko, paano yun? Hindi ko lang po ginalan si Mami. Sa isip ko, nag-prepare ako. Paano yun sasabihin ko sa harap? Yung isa din ko pinag-isipan nung ikakwento ko, yung sasalitain ko. Hala. Tapos, ito na pong kapatid ko mapang-asar. Biglang lumapit sa akin. Hindi daw tayo pupunta, hindi daw tayo magsisimba, online daw. Paano ka mag-MC? Sabi, hindi ko pinansin ng oras. Tapos bigla siyang bumalag na, tawagan mo si Tita Jean, sabihin mo, sa online ka, magla-live ka sa Facebook. Yung niloloko niya na ako, mag-live na lang daw din ako. Kasi sabi ko, ay, hindi ko araw, hindi para sa akin yung araw na to. Kasi, sa totoo lang po, tayong mga tao, pagka may bagay tayo na gagawin, na gusto, pinaghahandaan po talaga natin, di ba? Pero po, kapag hindi timing para sa atin, kahit gano'n ka nagbigay ng effort, kahit gano'n mo binigay yung best mo, kung hindi para sa atin yung araw na yun, hindi talaga. Kasi uncontrollable yung nangyari ng araw na yun bumabagyo. Parang kahit alam sa sarili ko na kinabisado ko yung simulat ko, nagpa-practice ako, hindi yun. Hindi yun yung araw na tatayo ako dito. Alam niyo po ba ngayon, hindi po ako nag-practice. Lahat totoo. Ngayon ko lang po naiisip sabihin. Ibig sabihin, etong araw na to, ito po talaga yung dapat kong sabihin dito sa harapan. It is not something na kailangan kong paghandaan, kailangan kong i-memorize. Hindi naman po masama na maghanda. Good thing po yun. Kasi ibig sabihin, you come well-equipped and formal sa mga ganito. Pero po, yung message na sasabihin ko for today is ito po, yung timing. Let's always wait for His timing, for His perfect timing. Kasi meron po ngayon, naririnig ko sa mga kaibigan ko, huwag kang mag-wait ng perfect timing. Ikaw ang gumawa ng perfect timing. So, maganda po, encouraging yon. Tama naman, kumilos ka kung gusto mo may mangyari. Pero kung hindi yun yung tamang oras para sa'yo, hindi talaga siya magiging perfect timing. So, ayun po. Maraming salamat po. Pagkasalan po natin yung binigay po natin offering. So, imukuputan. Lord Jesus, maraming salamat po sa isang panibagong araw na binigay niyo sa amin na makapagsamba. Maraming salamat po sa magandang panahon na nagdala po sa amin dito. Maraming salamat po sa mga offerings na nabigay ngayon. Maraming salamat po sa mga taong walang sawang nagbibigay upang mapaluguran kayo. Kayo po ang bahala mag-bless sa kanila ng patuloy sa kanilang mga negosyo, hanap buhay, trabaho. Kayo po ang bahalang
fulfill pa po ng mga needs at pangangailangan nila sa araw-araw. Sa mga hindi po nakapagbigay, Panginoon, alam ko po na isang araw, dadating din po yung perfect timing na makakapagbigay sila ng walang pag-aalinlangan sa inyo. Sa lalo pang ikakalago ng gawain natin. In Jesus' name we pray. Amen. Hindi ko na po patatagalin dahil alam ko pong excited na tayong lahat marinig ang message na hinanda sa atin ng ating preacher for today. Acts chapter 3, babasahin po natin sa verses 1 to 8. Babasahin po sa wikang Tagalog. Si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhig sa templo ng oras ng pananalangin ng Kristyano. At isang lalaki na pilay, buhat pa sa tiyan ng kanyang ina, ay dinadala roon na siya ay inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo, ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama si Juan, ay sinabi, "Tingnan mo kami." At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapot sinabi ni Pedro, "Pilak at ginto ay wala ako. Datapot ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka." At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay, at siya ay itinindi, at pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-buko. At paglukso, siya ay tumayo at nagpasimulang lumakad, at pumasok na kasama nila sa templo, na lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Tayo pong lahat ay sumandaling yumpo. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal, nagpapasalamat po kami, Ama, sa pagkakaloob mo sa amin muli ng pagkakataon na kami ay makadalo sa iyong gawain at makarinig ng iyong mga banal na salita. Sa oras na ito, O Diyos, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng iyong biyaya. Alang-alang sa aming gagawing pakikinig. Ikaw, Panginoon, ang siyang magbukas ng aming mga pangunawa. Magpalambot ang aming mga puso sa lahat ng aming maririnig. At hayaan mong maunawaan namin ng lubos ang iyong mensahe para sa amin sa umagang ito. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, pangunahan mo kami. Mausap ka sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod. At umaasa po kami, Ama, na ikaw ang sasama sa amin sa pasimula hanggang sa katapusan. Maraming po salamat, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Everybody say, Amen. Mababalik po tayo sa ating mga group. The power of Jesus' name. Ang kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong binasa sa umagang ito ay isang napakadakilang katotohanan o manifestation na talagang mayroong kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Nang gamitin ni Apostol Pedro yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ay makikita natin na nandoon ang kanyang
matibay na pananampalataya. Nandoon ang kanyang matibay na pag-asa na kapag sinalita niya yun, kapag binanggit niya yun, ay mangyayari yung kanyang inaasahan. Yung pong lalaking pilay mula sa kaniyang pagkabata, a layman from birth, yun ang sabi sa Biblia, siya po ay laging inilalagay dun sa harapan ng templo. Marahil tinadala siya ng kaniyang mga mag-anak sapagkat hindi nga siya nakakalakad. So nandun siya sa harapan ng templo upang mamalimos. At sapagkat nagkataon na, nung araw na yun, si Pedro at si Juan ay papunta rin doon sa templo at nakita nila yung lalaking yun. At siyempre, alam niyo naman yung mga namamalimos, laging nakataas yung kanilang mga kamay sa lahat ng mga dumala. At nung si Pedro at si Juan ay dumaan, kung mapapansin po natin, ang unang ginawa nitong si Pedro, ang sabi niya, tumingin ka sa akin. Yun ang salita na binigkas ni Apostol Pedro. At yung lalaki, siyempre, nung salita niya, umaasa siya na tatanggap siya na mayroong ibibigay sa kanya na limos itong si Pedro at si Juan. Subalit, ang sabi ni Pedro, ginto o pila, wala. Silver and gold have I none. Sabi niya, but such as I have, give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ginto at pila, wala ako, sabi niya. Subalit kung ano ang nasa akin, yun ang ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo taga Nazareth, tumayo ka at lumakad. At pagkatapos, si Pedro, hinawakan niya yung kamay. Taglay ang kanyang matibay na pananampalataya na siguradong yung taong yun ay lalakad. At paghawak ni Pedro doon sa kamay, tinulungan niyang tumayo, agad-agad lumakas yung mga paa, bintik nitong taong ito, lumukso, lumakad, at sumama sa kanila, papasok ng templo na lumulukso, lumalakad, at nagpupuri sa Diyos. Palakpakan natin ngayon. Alam ni Apostol Pedro, malinaw sa kanya na yung pangalan ni Jesucristo na kanyang ginamit, yun ang susi upang mabuksan o ma-unlock ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman, totoo talaga na mayroong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. At nung gamitin niya yun, maaaring sa ating kapanahunan, familiar kayo doon sa tinatawag nating SPA, Special Power of Attorney. Di ba? SPA. Now, itong si Pedro, katulad ng isang SPA, ginamit niya ang special power of Jesus. Special power of Jesus which allowed him to act on his behalf. Siya ang kumilos. Siya ang gumawa noon. At yung kapangyarihan ay lumakip kay Apostol Pedro at yung tao na yun ay lumakad. At wala pong ibang pinapurihan. Ang sabi doon, siya ay pumasok kasama nila, lumalakad, lumulundag, at nagpupuri sa Diyos. Now, isa lang po ang gusto kong ipaunawa sa bawat isa sa atin. Na kung meron mang kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na ginamit ni Apostol Pedro, ito po ay mangyayari lamang kung
mayroon itong kalakip na pananampalataya sa gumagamit nito. Can you say amen? Sapagat kung makikita po natin, kung observant lang tayo dun sa ating binasa, makikita po natin na matibay talaga yung faith ni Apostol Pedro. At kahit yung pilay, nandun din yung kanyang faith. Sapagat, nung hawakan siya ni Pedro, ay talagang nagpilit siya tumayo. So yung faith na yun, ni Apostol Pedro, nung tao na yun, yun ang naging daan upang ang kapangyarihan sa paggamit ng pangalan na yun, the authority, yung power doon sa pangalan ni Jesus, ay kumilos. Naandak ang kapangyarihan ng Diyos. So, malinaw, hindi po natin basta ito babanggitin without faith. Now, in the book of John, chapter 14, verses 13 and 14, sabi rito, basahin po natin ito. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin. Ang nagsasalita po rito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Now, in the book of Mark chapter 16, Mark chapter 16 verses 17 and 18. Okay, sabi dito, at lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Ano raw po ang mangyayari? Lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Meron pong mga tanda na lalaki. Saan? Sa lahat ng magsisisampalataya. Saan? Doon sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Para pa natin ang ating Diyos. Now, what's in the name? Ano na mayroon doon sa pangalan na yun? Bakit? Ano ba ang koneksyon ng pangalan ni Jesus sa Diyos? Now, I would like you to open your Bible in the book of John chapter 1, verse 1. Mas maganda na maunawaan natin ito. Kasi, para makita natin, bakit nga ba mayroong kapangyarihan doon sa pangalan na yun? John chapter 1, verse 1, sabi rito, in the beginning, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nang pasimula, siya ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa 14, ang sabi rito, at nagkatawang tao ang salita, at tumahang sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Alam niyo ba mga kapatid, ito pong talatang ito, John 1:1 and 14. Naalala ko nung araw na kami ay nag-evangelize kasama ang ating pastor. Meron po kami nakausap na isang iglesia ni Cristo. Now, ayaw ko pong siraan. Ito po ay kinukwento ko lang. At alam naman natin lahat na sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, hindi nila kinikilala si Jesus na Diyos. Sa kanila, si Jesus ay
tao lang. Now, sapagkat tayo noon ay nag-evangelize, ipinangangaral natin na mayroon lamang iisang Diyos at yung Diyos na yon ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Now, itong nakausap namin na isang iglesia ni Cristo, nagtanong siya sa amin, hindi ba si Jesus ay salita lamang? Siya yung salita na nagkatawang tao. Naging tao. So, tao siya at hindi siya Diyos. So, dahilan doon, ang sabi namin sa kanya, si Jesus, siya yung salita o plano, the thought or plan of God. Siya yung plano ng Diyos na hindi pwedeng ihiwalay doon mismo sa Diyos. Ang sabi doon, in the beginning, nang pasimula siya yung salita, at ang salita ay sumasa Diyos. Kung paano yung salita ko ay hindi pwedeng ihiwalay sa akin, ganun yun. So, hindi na unawaan ng tao yung aming ipinapaliwanag. Kaya ang sabi namin sa kanya, sino ba yung binabanggit dyan na salita? Siya ba si Jesus? Oo, sabi niya. Ang sabi kasi, yun ang nagkatawang tao. Paano yung sinasabi dyan na Diyos? In the beginning was the Word, and the Word was with God. Sino yung God? Yun yung kayong Ama. Okay? Okay. So, tinanggap namin yun. Kung sinasabi mo ako, sabi namin sa kanya, kung naniniwala ka na yung salita ay si Jesus, at yung God na binabanggit dyan sa John 1:1 ay walang iba kung hindi ang Ama, pwede ba natin palitan? Gamitin natin yung Word, gagawin natin Jesus. Tapos yung God, gagawin natin Father. Okay. Sige po, pumayag siya. O di basahin nga pa natin. Binasa namin, in the beginning was Jesus. Okay? And Jesus was with God. Yun kasi nakalagay. And Jesus was with the Father. Kasi yung God, sabi niya, yun ang Ama. And the Word. And Jesus was the Father. Sa 14, okay, sa 14, ang sabi doon, and Jesus was made flesh. So, makikita po natin na yung kung binabanggit doon, yung salita ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo na nangahayag sa laman. At ang ating Panginoong Jesucristo ay walang iba kung hindi yung Diyos na ang sabi sa Biblia ay isang Espiritu. Amen? God is a Spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Okay? Now, 1 Timothy 3:16, ang sabi diyan, God was manifest in the flesh. So malinaw that Jesus is that God manifested in the flesh. Malinaw po ba yan, mga kapatid? So kung nauunawaan natin yun, kapag binasa natin ang Revelations chapter 1, okay, Revelations chapter 1, verses 17 and 18. Okay, sabi dito, babasahin ko po sa wikang Tagalog, at nang siya'y aking makita, ay nasubasap akong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako'y ang una
at ang huli. At ang namubuhay, at ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ang revelation po is the revelation of Jesus Christ na ipinakita kay Juan. At dito, makikita natin ang sabi niya, ako'y kayong nabubuhay at ako'y namatay. Sino ba yung nabuhay, namatay, at nabuhay na maguling magpakailanman? Hindi ba ang ating Panginoong Jesucristo? Amen. Now, Revelations 22 verse 13. Revelations 1:22. I'm sorry. Revelations 22 verse 13. Tama. Okay, sabi rito, ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jesus is that God who was manifested in the flesh. Glory to God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So yun ang connection. Yun ang malinaw na connection kung bakit siya mismo ang nagsabi na kapag anumang inyong hihingin sa aking pangalan, ang sabi niya, yun ang aking gagawin. Yung po yung binasa natin kanina dyan. Anuman ang inyong hihingi sa aking pangalan, yun ang aking gagawin. Now, yung kapangyarihan, yung otoridad, nung ang ating Panginoong Jesucristo, nung ang Diyos ay mahayag sa laman, ang sabi doon, siya ay ipanganganak ng isang birhen. Amen. Walang iba kung hindi si Maria. At nung siya ipanganak, ang sabi sa Matthew 1:21, ang kanyang pangalan ay tatawagin mong Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Now, yung Espiritu na nahayag sa laman, mga kapatid, yun yung nag-iisang Diyos. At yung laman na pinanahanan ng Espiritu na yun po yung sinasabi ng marami na tao. Pero sinasabi nga natin, hindi tao lang. Siya ay Diyos din. Sapagkat, in the book of John chapter 14, open your Bible in the book of John chapter 14, verse 10. Sabi niya rito, hindi ka bagang nananampalataya na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? This was Jesus Christ speaking. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. So mapapansin po natin na mismo ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsabi na ang Ama ay nasa Kanya at siya ay nasa Ama. So ibig sabihin magkasama sila. The flesh and spirit. Jesus Christ, flesh and spirit. Human and God. So meron siyang dalawang dual nature. He is God and He is man. And noong mga panahon na yun, ng ating Panginoong Jesucristo ay naririto sa lupa, yung siya mismo ang nagsalita na nagpapasakop siya doon sa Diyos, sa Ama. Doon sa Espiritu, nagpapasakop siya doon. Kaya ang sabi niya, ang sinasalita ko ay hindi sa akin, kung hindi sa Ama
na nananahan sa akin. Okay? Now, dahilan diyan natin makikita na ang Biblia rin naman ang nagsasabi in Matthew chapter 28 verse 18. Okay, para mabilis. Sabi niya, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. On earth. Diba? Lumapit si Jesus sa kanila at sila kanya kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Bago makiat ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya'y muling mabuhay mula sa mga patay, sinabi niya ito sa kanyang mga alagad, na ang lahat ng kapamahalaan ay naibigay na sa Kanya. Kaya naman ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya'y magsalita kay Juan, John chapter 14, verse 13, ano ang sabi niya? At ang anumang hingin hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin. Why? Because nasa Kanya na ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng kapamahalaan ay naibigay na sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ang sabi? Ano mang inyong hingin sa aking pangalan, yaon ang aking gagawin. Because all power is given unto me in heaven and in earth. Palapakan natin ang ating Diyos. Now, dahil po natin makikita na kapag in-invoke natin yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, we are calling on the one who is in charge of it all. Tumatawag tayo doon sa tao, doon sa isa na makapagbibigay at magagawa niyang papangyarihin ang lahat ng mga bagay. Siya yung mayroong kapangyarihan. Siya yung may otoridad na kumilos at papangyarihin ang lahat ng mga bagay. Dahil siya yung Diyos na nahayag sa lahat. And His name is Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So dito natin mas nauunawaan, bakit nga ba ginagamit yung pangalan ni Jesus? Sapagkat yung Jesus na yun na ating tinatawagan, siya po yung Diyos na nagkatawang tao at siya yung Diyos na kayang magbigay ng lahat ng ating mga kahilingan. Siya yung tanging pwedeng makapagpagaling sa ating mga karamdaman. Siya ang tanging pwedeng makalutas ng lahat ng ating mga problema at lahat ng ating mga kabagabagan sa buhay. Hallelujah! Kaya nga pag in-invoke natin yung pangalang Jesucristo, the power is working. Kapag in-invoke natin yun with faith in our hearts, with the full trust, nandun yung ating full faith and trust that He is the one na pwedeng magbigay o lumutas ng lahat ng ating mga problema. Because the power is in that name. Now, I would like you to draw your attention in the book of Romans chapter 10. Romans chapter 10 verse 13. Sabi niya, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay manganiligtas. Ito pong salitang ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. He quoted it from the book of Joel. In the book of Joel chapter 2 verse 32, ang sabi diyan, at nangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, doon yung nangakatahanan. Gaya ng sinabi ng Panginoon at sa nangalabi ay yung mga tinatawag ng Panginoon. So dito, makikita natin, mas mauunawaan natin talaga
yung kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, kung titingnan natin ng mas malayo, kung ano talaga yung tunay na kahulugan doon sa pagtawag sa pangalan ng ating Panginoon. Ano ba yung sinasabi na whosoever call on the name of Jesus shall be saved? Now, naniniwala ba kayo mga kapatid that salvation is a spiritual blessing? Amen. Pero, alam din natin mga kapatid, na bagamat iyon ay isang spiritual na biyaya o pagpapala, our God can also deliver us from the troubles of this world physically. Naniniwala ba kayo? Yung mga problema, lahat ng kabagabaga natin dito sa sanlibutan, ay kaya nating malagpasan kung tatawag tayo sa ating Panginoon. Amen. In the book of Psalms chapter 34 verse 4, si David, doon sa panahon na siya ay mayroong siya ay nasa panganib, ang sabi niya, aking hinanap ang Panginoon. I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. Aking hinanap ang Panginoon, at sinagot niya ako, at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. And yun po yung ibig sabihin ng pagtawag sa pangalan ng ating Panginoon. Sabi diyan in verse 17 and 18 in the same book, Psalms 34:17 to 18. Sabi niya, the righteous cry, and the Lord heareth, and delivered them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Yan. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon, at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso, at inililigtas ang mga may pagsisisi diwa. Now, dito natin makikita kung ano talaga yung tunay na kahulugan ng pagtawag sa pangalan ng ating Panginoon. Kung tayo ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon, humihingi po tayo ng tulong. Naniniwala ba kayo doon? We cry out for help. At kaya tayo humihingi ng tulong, ang ibig sabihin nun, tayo ay naniniwala sa Kanya. At tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Na kaya niya at tutulungan niya tayo para doon sa ating, para makawala tayo doon sa ating mga problema. Yun talaga yung kahulugan nun. Kaya ang sabi, whosoever call on the name of the Lord shall be saved, spiritually and physically. Malinaw niya. Ngayon, I would like to draw your attention in the book of Colossians chapter 3, verse 17. Now, si Apostol Pablo na naman ang nagsalita. Ang sabi niya rito, and whatsoever ye do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Ano bang inyong ginagawa? Sabi niya, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Bakit sinabi ni Apostol Pablo ang bagay nito? Kung mapapansin po natin, yung salita ito is not a suggestion. This is not a mere suggestion. This is an instruction, a direction for all believers. Bakit na sinabihan ng mga mananampalataya na gawin ito?
Dahil alam ni Apostol Pablo na marami sa ating mga kapatid, kung minsan ay nagsasalita at gumagawa hindi sa pangalan ni Hesus Kristo, kung hindi sa kanilang pangalan. Kung nauunawaan niyo ako, mga kapatid, gusto ko kayong bigyan ng, kung hindi niyo ako unawaan pala, gusto ko kayong bigyan ng halimbawa. Because Jesus Christ, siya rin mismo ang nagsalita. In the book of Matthew chapter 6 verse 1 and 2, ang sabi niya, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya na, pakinggan ninyo mga kapatid, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakat sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaingbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y magkapuri sa mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanilang ganti. So dito mga kapatid, makikita po natin. Ang sabi ni Apostol Pablo, and this is an instruction, not a suggestion, a direction for all believers, that whatever you say or do, you will do it in the name of Jesus. Not in the name of ourselves. Na yun ang sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, mayroong mga tao na nagsasalita upang itaas ang kanilang mga sarili, gumagawa upang itaas ang kanilang mga sarili. At marami po yan, kahit po sa church. Kung kayo mapagmasid, meron mga, doon sa ibang mga church, makikita mo yung upuan, donated by. Diba? Donated by. Sino itinaas mo doon? Di ba sarili? Ang sabi ni Apostol Pablo, in whatever you say or do it in the name of Jesus. Ito po yung isang bagay na makikita natin na kung minsan kahit tayo nagiging biktima. Kung minsan, kapag tayo ay pinagpapala, imbis na ang itaas natin ay yung pinanggagalingan ng pagpapala, kung minsan ang naiitaas natin tao. Di ba? Nangyayari ito. At alam nyo, talagang kung bakit ito sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, because He knows very well na ito talaga yung nagiging ugali ng maraming mga tao. Dito na nga lang sa ating gobyerno di ba? This is the project of mayor, a project of governor. Hindi imbis na sabihin, the project of the municipality of Teresa. This is the project of mayor. Di ba? Kasi ang itinatas nila, yung kanilang sarili. Kaya mag-iingat po tayo. And Paul is instructing us to use the name of Jesus with authority in all we say or do. At doon natin makikita na nung sabihin niya ito, ang sinasabi niya rito, that we can call the name of Jesus not solely in our worship, in our prayers, hindi lamang doon. It should go farther from the doorstep of our church and your homes. How?
we can call Him on our actions as well. Nakuha niyo mga kapatid, doon sa ating mga ginagawa. Ang sabi nga niya sa Pablo, do it in the name of Jesus. Kapag ganun po ang prinsipyo na ating pinanghahawakan at tayo ay nabubuhay dun sa prinsipyo na yon, doon po natin makikita mga kapatid ang napakalaking pagbabago ng ating mga buhay. Doon natin makikita na tayo ay lumalago sa ating mga espiritual na buhay. Sapagkat natututo tayo na i-unlock yung kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng ating sinasalita at sa lahat ng ating ginagawa because we are ascribing everything doon sa mayroong kapangyarihan. Amen? Kaya napakahalaga ng bagay na ito. Because the name of Jesus is more than just a name. Higit doon, it's a powerful symbol of God's authority, God's love, and God's grace. Can you say amen? Yun yung pinanggagalingan ng ating pag-asa, ng ating kagalingan, pinanggagalingan ng ating kaligtasan. Tayong lahat ng mga mananampalataya. Yung pangalan na yun. Ang sabi sa Biblia, walang ibang pangalan na ibinigay sa lupa, sa silong ng langit, na sukat nating ikaligtas, kung hindi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Outside Jesus' name, there is no salvation. Kaya palagi po natin sinasabi, our baptism, you have to be baptized in the name of Jesus Christ. Kung hindi ka mababautismuhan sa pangalan ni Jesucristo, ang sabi po sa Biblia, wala kang kaligtasan. So, matakot po tayo dito sa bagay na ito. Ang pinag-uusapan po natin, kaluluwa. So, kung tayo ay may pananampalataya, nabautismuhan na tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, hindi po yun ang utos. Ang utos, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na iisang Diyos ay Jesus. Kaya, mga kapatid, I encourage everyone, if you have not received that baptism, gawin na po natin yun. Because there is no salvation outside Jesus' name.
ibinigay ko sa kanya lahat